hapon sa ating lahat. Ngayon po ay dala ko tayo sa salita ng Diyos. Samahan niyo po ako, saan ka man naroon, ikaw man ay nasa loob ng bahay mo, Luzon, Visayas at Mindanao. Panurin lang po ang video ito na parang ako po ay nakapag-share sa inyo ng salita ng Diyos sa oras po ito, para meron po tayong matutunan sa ating pong pag-aralan. Ang ating pong pag-aralan sa oras po ito ay what is Hamar Theology, na sa Tagalog ano nga ba ang Hamar Theology. So yan po ang ating pong pag-aralan ngayon. Kaya samahan niyo po ako kung kayo po ay nakapagpanood ng YouTube nito at hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. So mag-subscribe po kayo at pindutin nyo po notification bell para tuwing mayroon po kong mai-upload ay matatanggap nyo po ang aking pong mga video. At ito po ay pag-aaral po ng salita ng Diyos ang ating pong mapapakinggan sa mga oras pong ito. Kaya samahan nyo po ako sa oras pong ito. Tayo po ay darako na sa salita ng Diyos. Sandali muna tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras po ito, God. Dalangin namin na samahan niyo po kami sa inyo po sa gawain pong ito, God, sa pakikinig ng mga salita. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang makikinig at manunood sa YouTube pong ito, Diyos. Dalangin ko na parang ako na rin ang nakapag-share sa kanya, Panginoon. Siya man ay natutulog o nakahiga o anumang kanyang ginagawa. Habang siya ay pinanonood niya ang YouTube na ito, Panginoon, ay patuloy ako makapag-share sa kanya ng salita ng Diyos, Panginoon. Luzon, Visayas at Mindanao, daging sa iba't ibang dako ng daigdig, kung kanila ito napapanood, Panginoon, nawa ay mapagpala po sila sa oras po ito, God. Samahan niyo po ako maging lingkod sa oras po ito, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito ay ating pong pag-aaralan ang tinatawag po na Hamar Theology. So ano nga ba ang Hamar Theology? Ito po ay pag-aaral ng kasalanan ng tao. No, pag-aaral ng kasalanan ng tao, kung paano nahulog ang tao sa kasalanan. So yan po ang ibig sabihin ng Hamar Theology. No? So ang Hamar Theology ay tumatalakay sa kung paano nagmula ang kasalanan, kung paano ito nakakaapekto sa sangkatauhan. So yan, no. So makikita natin dito na kung paano ito nakakaapekto sa sangkatauhan. So yan po ang pinag-aaralan sa Hamar Theology, na ibig sabihin na Hamar Theology ay pag-aaral sa mga kasalanan ng tao, no. Kaya at kung ano ang magiging resulta pagkatapos ng kamatayan. Ang ibig sabihin ng kasalanan ay paglabag sa utos ng Diyos. So paglabag sa utos ng Diyos. So ano ba yung paglabag sa utos ng Diyos kung bakit nagkasala ang tao? Ayon po sa Genesis chapter 2, verse 15 hanggang 17, ganito po ang sinasabi: inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kinain mo iyon ay mamamatay ka. So yan ang sinabi ng banal na kasulatan sa aklat po ng Genesis chapter 2 verse 15 hanggang 17, na ang paglabag sa utos ng Diyos, yung sinabi ng Diyos na huwag mong kainin ang bungang kahoy na nagbibigay ng kalaman patungkol sa mabuti at masama. Ang tanong, nakain ba nila ang bungang kahoy ito na ay pinagbabawal ng Diyos? So sabi po ng banal na kasulatan doon sa Genesis chapter 3 verse 1 hanggang 21 ay ganito po ang ating pong mababasa. Sundan nyo lang po ko. Kung kayo ay meron pong mga Biblia, pwede nyo pong buksan sa Genesis chapter 3 verse 1 hanggang 21, na ang sinasabi po ng Biblia ay ganito: ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw tinanong nito ang babae, totoo ba ang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon,
Sinabi ng Diyos na huwag ninyong kakainin kakainin ni hipuin man ang bungang nito, kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yun. Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos, sabagat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo, kaya magiging parang Diyos. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya masarap ang bunga nito. Naisip din niya ang kahanga-hanga ang maging marunong, kaya pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang pantakip sa katawan. Nang dapit hapon na narinig nilang naglalakad sa lamanan ang Panginoong Yahweh, kaya nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Natakot pa ako nang marinig ko kayong nasa halamanan. Nagtago pa ako sapagkat ako'y hubad. Sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyo na hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po'y nilinglang ako ng ahas, kaya ako'y natuksong kumain. Sagot naman nito. Inihayag ng Diyos ang kaparusahan at sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alabok lamang. Kayo ng babae aking pag-awayin. Binhi niya, lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Sabi naman ito sa babae naman ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganganak, sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, papasakop ka sa kanya at siya mong susundin. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang ipinagbabawal kong bunga. Dahil dito, sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing, dahil sa alabok doon ka nanggaling, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Iba ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa'y ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Dahil sa nagawang pagsuway ni Adan at Eva, lahat tayo ay nagkasala sa Diyos. Ang tanda na kung saan na pinakikita rito na dahil sa pagkasala o pagsuway ni Adan at ni Eva doon sa Garden of Eden na kinain nila ang bungang pinagbawal ng Diyos, so ang kasalanan ay dumaganap sa lahat ng tao. Bakit? Sabagat ang sabi ng Biblia, Eva ang ipinangalan ni Adan sa kanyang asawa sabagat siya ang ina ng sangkatauhan. So lahat ng nabubuhay, lahat ng tao dito sa mundo ay nanggaling kay Adan at kay Eva. Kaya ang kasalanan ni Adan at ni Eva ay nasa atin ngayon. Bakit? Sapagkat ang laman at dugo ni Eva ang siyang nasa atin ngayon. Kaya tayo ay nadamay sa kanyang kasalanan. Kaya ang kasalanan ni Adan ay
ang bunga niyon ay kamatayan. Ang sabi doon sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat ay nagkasala at walang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang Hamar Theology ay nagpapaliwanag kung paano tayo nagkasala sa Diyos at ang mga kahinatnan ng pagkasala natin sa Diyos, kinatnan ng pagkasala natin sa Diyos ay ang bunga nito ay kamatayan. So yan ang kahinatnan na kung paano namatay si Adan at si Eva, ay lahat din ng tao ay dumaranas din ng kamatayan. Kaya ang pag-aaral sa Hamar Theology ay isang nakapaglulumong paksa tulad ng kasalanan ay magiging protatibo para sa Kristiyano. Pagkatapos natin magkasala sa Diyos, tayo ay iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So hindi iniyaan ng Diyos na tayo ay manatili sa kasalanan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan doon sa apoy ng impyerno. Ngunit mahal pa rin tayo ng Diyos at nabag sa atin ang Diyos, kaya sa pamamagitan ni Kristo ay pwede tayong mailigtas o mapatawad. Kaya niligtas tayo ng Diyos mula sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Oo, ngunit bago natin maunawaan ang kaligtasan, kailangan muna natin maunawaan kung bakit kailangan natin ang kaligtasan. Diyan pumasok ang Hamar Theology, ipinaliwanag nito na lahat tayo ay makasalanan. Sa pamamagitan ng imputasyon at sa ating sariling pagpipili, pinakita nito sa atin kung bakit kailangan hatulan tayo ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Itinuro ng Hamar Theology ang solusyon para sa kasalanan. Ang pagbabayad salang sakripisyo ni Hesukristo ay tunay nating mahawakan ang ating mga kasalanan, ang kalikasan. Sinisimulan nating maunawaan ang lalim at lawak ng kalikasan ng ating dakilang Diyos. Sa isang banda ay hinahatulan ang mga makasalanan sa impyerno sa matuwid na paghatol para sa pagiging perpekto. Tanging kapag naunawaan natin ang lalim ng kasalanan, ay maunawaan natin ang taas ng pagmamahal ng Diyos sa mga makasalanan upang siya ay ililigtas mula sa kasalanan. So sa pagpatuloy natin na pag-aaralan, kung pag-aaralan natin ang Hamar Theology, ito yung mga pwede nating mapag-aaralan sa Hamar Theology, yung tinatawag na what is the definition of sin, o ano ang kahulugan ng kasalanan. So yan yung pwede nating mapag-aralan sa Hamar Theology. So ang kasalanan ay inilarawan sa Biblia bilang paglabag sa batas ng Diyos. So bilang paglabag sa batas ng Diyos. Yan po ang kasalanan. Ang sabi doon sa 1 John chapter 3 verse 4 hanggang 6, ang bawat nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sabagat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nanatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinuman nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. Kaya ang paghimagsik natin laban sa Diyos, ang kasalanan, ito po ay nagmula kay Lucifer. Ito ay nagmula kay Lucifer, ang kasalanan na dating anghel na pinakamakapangyarihan, dating anghel na pinakamaganda at pinakamakapangyarihan sa mga anghel, na nilikha ng Diyos upang pangunahan ang mga anghel para magpuri at sumamba sa Diyos. Ngunit nang siya ay sumuway sa Diyos sa pamamagitan ng paghangad niya na maging kapantay ng Diyos, kaya siya ay pinarusahan ng Diyos at itinapon dito sa lupa.
at ang tawag sa kanya ay Satanas o Diablo, nang ibig sabihin ay laging sumasalungat at lumalabag sa kalooban ng Diyos. So doon ay pinakikita ang pinagmula ng kasalanan ay hindi nanggaling kay Adan at kay Eva. Nanggaling ito kay Lucifer, no? Si Lucifer, siya po yung pinakamagandang anghel at makapangyarihan anghel. At si Lucifer ay pinangungunahan niyang siya ang nangungunang magpuri at maglingkod sa Diyos. Lahat ng anghel ay sumusunod sa kanya sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Ngunit dumating ang panahon ay si Lucifer ay nagkaroon ng pagmamataas, ay gusto niya maging kapantay ang Diyos. Kaya siya ay pinarusa ng Diyos. Ang dating pangalang Lucifer ay pinalitan ng Satanas o Diablo, na ang ibig sabihin, siya ay sumasalungat at lumalabag sa kalooban ng Diyos. Ang sabi doon sa Pahayag chapter 12, verse 7 hanggang 12, pagkaraan nito nagkaroon ng digmaan sa langit. Pinamunuan ni Miguel ang kanyang mga anghel sa pakipaglaban sa dragon sa mga kampon nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na tinawag na Diablo at Satanas, na nangdaya sa buong sanglibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan, sapagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan, sapagkat hindi nila pinanghinayangan ang kanilang buhay. Kaya't magalak ang kalangitan at lahat ng naninirahan diyan. Ngunit kalagamlagin ang daranasin ninyo lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kakaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Kaya si Lucifer ay dating anghel na pinakamaganda at makapangyarihan sa lahat ng mga anghel, na hindi kontento sa kanyang posisyon. Ninais niyang maging mas mataas kaysa Diyos, at iyon ang kanyang pagbagsak, ang simula ng kanyang pagkasala sa Diyos. Kaya nung siya'y tinapon dito sa mundo, nagkaroon siya ng pagkakataon na linlangin, dayain sila Adan at si Eva para magkasala din sa Diyos at maging katulad niya. Kaya kumbaga sa ay dinamay niya ang nilikha ng Diyos. Kaya sabi doon sa Isaiah 14 verse 2 hanggang 15, ito ang sinasabi ng Biblia patungkol kay Satanas. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Hindi ba't sinabi mo sa inyong sarili, aakit ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na natagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakit ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang katas-taasan. Ngunit ano nangyari at nahulog ka sa digdig ng mga patay? Sa kalaliman, walang hanggan. Kaya yung pangalan na Lucifer, ito ay pinalitan na Satanas. Bakit? Kasi nga, ay natalo siya ng Diyos. Kumbaga sa ay yung dati niyang kalagayan bilang anghel ay inalis ito sa kanya, kaya tinawag siyang Satanas o Diablo. Kaya dinala niya ang kasalanan sa sangkatauhan sa halamanan ng Eden, kung saan tinukso niya sina Adan at Eva sa pamamagitan ng pang-akit at panglilinglang na kapag kumain kayo ng bungang kahoy na nagbibigay ng kalaman patungkol sa mabuti at masama, na maging katulad kayo ng Diyos, na malalaman ninyo ang mabuti at masama. Inilarawan ang Genesis chapter 3 ang pag-imagsik ni Adan at Eva laban sa Diyos, laban sa kanyang utos. Mula noon ang kasalanan ay naipasa sa lahat ng henerasyon ng sangkatauhan.
at mga inapo ni Adan. Kaya ang lahat ng tao ay nagkasala sa pamamagitan ni Adan at ni Eva na ating minana. Sinabi sa atin ng Romans chapter 5 verse 12, sa pamamagitan ni Adan ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. At kaya ang kamatayan ay naipasa sa lahat ng tao dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So doon ay sinasabi ng Biblia sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya sa pamamagitan ni Adan, ang kasalanan ay pumasok sa lahat ng pumasok sa lahi ng tao. At ang mga tao ay naging makasalanan nang magkasala si Adan. Ang kanyang panloob na kalikasan ay binago ng kanyang kasalanan ng maghimagsik ng paghihimagsik na nagdala sa kanya ng espiritual na kamatayan at kasamaan at naipasa sa lahat ng sumusunod sa kanya. Tayo ay makasalanan dahil tayo ay nagkasala at tayo ay nagkasala dahil tayo ay makasalanan at ang kasalanan nito ay nagmula sa ating ninuno na sila Adan at si Eva. Kung paano nagmana tayo ng physical na katangian mula sa ating mga magulang na si Adan at si Eva, minana rin natin ang kanyang kasalanan. Sa Awit chapter 51 verse 5, tunay na ako ay makasalanan sa kapanganakan. Makasalanan mula nang ako ay ipinaglihi ng aking ina. Kaya dito sinasabi ng Biblia, kaya ang isa pang uri ng kasalanan ay kilala bilang imputed sin, na kasalanan ay resulta ng pagkakaroon natin ng kredito sa pagkakasala ng kasalanan ni Adan. Kaya ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Nasa salibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi ituturing na kasalanan. Gayunmay, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay anyo ng isang darating, subalit magkaiba ang dalawang ito dahil ang libreng kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandang loob ng Diyos ay mas dakila, gayon din ang kanyang libreng kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandang loob ng isang tao, si Jesucristo. Ang kaloob na ito ay higit na di hamak kaysa ibinubunga ng pagsuway ni Adan, sabagat hatol na kaparusahan ang idinudulot matapos na magawa ang isang pagsuway. Subalit kaloob na nagpapawalang sala naman ang idinulot matapos magawa ang maraming pagsuway. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang taong si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdudulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng kapatawaran at sa buhay sa lahat. Sapagkat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isa ring tao. Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway, ay lalong sumagana ang kagandang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paano naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman, maghahari ang kagandang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito yung magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang pagbibintang ito at kunin ang isang bagay na pag-aari ng isang tao
at ibinigay ito sa account ng iba, ito ay ibinibilang na kasalanan. Katulad ng pagkakasala ni Adan na naugnay na ipinagkaloob sa atin. Ang lahat ng tao ay ibinibilang na makasalanan sa pamamagitan ni Adan, at sa gayon ay karapat-dapat na tayo ay parusahan ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang prinsipyo ng imputation para makinabang ang sangkatauhan na sa pamamagitan ni Jesucristo na binayaran ang ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, inako ni Jesucristo ang ating mga kasalanan. Itinuring siya ng Diyos na parang makasalanan kahit na hindi siya nagkasala. Ipinatay siya para sa mga makasalanan ng buong mundo. Sa 1 John chapter 2 verse 1 hanggang 2, ang sabi ng Biblia ay ganito: "Mga anak, isinusulat dito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo, na isang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao." Kaya mahalaga maunawa natin ang kasalanan ay inatang sa Kanya. Ngunit hindi niya ito minana kay Adan. Dinala niya ang kaparusahan para sa ating kasalanan. Ngunit hindi siya kailanman naging makasalanan. Ang kanyang dalisay at perpektong kalikasan ay hindi ginalaw ng kasalanan. Siya ay tinatrato na parang siya ay nagkasala sa lahat ng kasalanang nagawa ng sangkatauhan. Kahit na wala siyang ginawang kasalanan, pagkatapos nito ibinilang ng Diyos na matuwid ang isang tao sa pamamagitan ng panampalataya kay Kristo Jesus. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kaya ang personal na kasalanan na ginawa araw-araw ng bawat tao, dahil nagmana tayo sa likas na kasalanan mula kay Adan, gumawa tayo ng individual na personal na mga kasalanan. Lahat ng bagay mula sa tila inosenteng pagkakasala, kasinungalingan, hanggang sa pagpatay, yung mga hindi nanampalataya kay Jesucristo ay dapat magbayad ng kaparusahan para sa mga personal na kasalanan. Pati na rin ang mga minana na kasalanan. Gayunpaman, ang mga manampalataya kay Jesucristo ay pinalaya mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno at kamatayan espiritual. May kapangyarihan na rin tayong ngayon na labanan ang pagkakasala. Ngunit ay maaari na tayong pumili kung gagawa o hindi ng mga personal na kasalanan, dahil nasa atin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nananahan sa loob natin. Kapag tayo ay nagkasala, ang Espiritu ay nagpapatunay sa atin. Sa Roma chapter 8 verse 9 hanggang 11, ngunit hindi na tayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Katunayan, nanatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil nananahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga kasalanan, dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay, sapagkat itinuturing na kayong matuwid ng Diyos. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu na nanahan sa inyo. Sa sandaling ipagtapat natin ang ating mga personal na kasalanan sa Diyos at humingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan, tayo ay naibabalik sa perpektong pakikisama at pakikipag-isa sa Kanya. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Tayo ay 3 beses na hinatulan dahil sa minanang kasalanan, ibinilang na makasalanan at personal na kasalanan. Ang tanging makatarungan
ang tanging makatarungan na parusahan tayo sa ating mga kasalanan. Ito ay kamatayan. Ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang pisikal na kamatayan, kundi kamatayan ng walang hanggang. Sa kabutihang palad, ang minanang kasalanan, ibinilang na kasalanan at personal na kasalanan ay napako na lahat sa krus ni Kristo. At ngayon, sa pamamagitan ng panampalataya kay Kristo Jesus bilang tagapagligtas, mayroon tayong pagtubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang kapatawaran ng mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Kaya ang sabi nyo sa Matthew, sa Ephesians chapter 1 verse 7 hanggang 14, ganito ang sinasabi ng Biblia, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, at sa gayon pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoong kadakila ang kanyang kagandang loob na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Dahil kay Kristo, tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos na siyang naggawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Tayong mga unang umasa sa kanya ay pinili niya upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin. Hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan, purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Kaya ang pag-aaral sa Hamar Theology ay napakaganda para maintindihan po natin at manawaan. Dahil dito makikita natin yung paksa tulad ng kasalanan ay maging protektibo na kung saan ay pwede tayong mapatawad ng Diyos. Na ang ating kasalanan ay hindi naman nanatili sa atin, kundi meron tayong pagkakataon na mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Hindi katulad ni Satanas, siya ay wala ng kapatawaran. Si Satanas ay nagkasala sa Diyos. Pero ang ating kasalanan ay hindi talaga directly na tayo ay sumaway sa Diyos. Tayo ay nagkasala dahil nilinglang lamang tayo ni Satanas. Ibig sabihin, inosente tayo doon sa kasalanan, bagamat alam natin na ipinalam ng Diyos kay Adan at kay Eva na huwag kainin ang bungang kahoy niyon. Pero hindi nila magagawa yon o hindi sila nilinglang ni Satanas. Kaya tayong mga tao ay mayroon pang pagkakataon na mapatawad ang ating mga kasalanan. So, nawa ay mayroon tayong natutunan patungkol sa Hamar Theology. So, ano nga ba ang Hamar Theology? Sa terminong theology, ang Hamar Theology, ito ay pag-aaral sa kasalanan ng sangkatauhan. Na kung paano ito nagsimula, kung paano tayo nagkasala, ang kasalanan po natin ay hindi directly sa pagsuway natin sa Diyos. Ibig sabihin, nalinglang lamang tayo ni Satanas, kaya tayo ay nagkasala. Kaya mayroon pa tayong pagkakataon na magbalik loob sa Diyos upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. At sinugay niya si Kristo bilang Panginoon. Sinugay niya si Kristo dito sa mundong ito para hanguin tayo sa kasalanan. Tubusin tayo sa ating mga kasalanan sa mamamagitan ng kanyang kamatayan at pagbububo ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. At yon ang ating kaligtasan. Kaya meron pa tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang kailangan lang natin magpakumbaba, lumapit sa Diyos at humingi ng tawad sa Diyos. At tanggapin
ang kanyang anak na si Jesucristo. Sabagat ang sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig na sa salibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At si Kristo rin ang nagsabi sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At ang sabi rin po sa Gawa chapter 4 verse 12, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sabagat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So tayo ay mayroong pang pagkakataon na mapatawad ang ating mga kasalanan. Hindi tayo katulad ni Lucifer. Hindi tayo katulad ni Satanas ni Diablo na siya ay wala ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Ang kailangan lang natin para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Gusto mo bang tanggapin si Kristo sa oras pong ito? Pwede kang sumunod sa panalangin ito na parang ikaw na rin ang nananalangin. At sa pagtanggap mo sa gabing ito, manampalataya ka na ikaw ay magiging anak ng Diyos. Sabagat ang sabi ng Biblia sa John chapter verse 12, ang lahat ng tumanggap sa Kanya at pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. So kailangan mo nang tanggapin si Kristo sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos. Pwede kang sumunod na ito sa panalangin ito. Saan ka man naroon, ikaw man ay natutulog, nahihiga, nakatayo o anumang ginagawa mo, pwede kang sumunod sa panalangin ito sa sandaling oras na ito bilang pagtanggap at pagsisi ng ating mga kasalanan. Sabi natin, Panginoon, marami pong salamat. Napakinggan ko po ang iyong mga salita patungkol sa Hamar Theology na napag-aralan kung paano nagkasala ang tao. Nalaman ko pong ako'y nagkasala. Ngunit binigyan mo ako ng pagkakataon na mapatawad ang aking mga kasalanan. Kaya sa mga oras po ito, ako po'y lumalapit sa iyo na nagpapakumbaba na mayroong pananalig at panampalataya sa iyo. Ako po'y nagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Ito man ay sa isip, sa salita o sa gawa o anumang bagay na aking ginagawa na hindi kalugod-lugod sa iyo. Sa gabing ito, Panginoon, hinihiling ko po na patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoon Jesus, salamat sapagkat ikaw may sabi, 2 man o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kaligitnaan. Naniniwala po ako na lahat ng aking pananalangin at pagsisisi sa aking mga kasalanan ay iyong dinirinig. Salamat at ako'y nanampalataya sa araw na ito na ako ay pinatawad mo na sa aking mga kasalanan. Ako'y malinis na at karapat-dapat na pumasok sa iyong kabanal-banalan. Panginoon Jesus, sa araw po nito, binubuksan ko ngayon ang aking puso. Inanyayahan po kita na maghari ka, manahan ka sa aking puso. Maghari ka sa aking buhay. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. At ang dalahin ko po, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa oras po nito, inaangking ko po ang karapatan ng pagiging anak ng Diyos sapagkat tinanggap kita buong buo sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay mula sa gabing ito hanggang sa ako ay nabubuhay. Ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Bagamat hindi kita nakikita, ako'y naniniwala, ikaw ay namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu. Kaya hindi na kita nakikita, kaya ikaw may sabi, mapalad ang naniniwala sa iyo, bagamat hindi ka namin nakita. Panginoon Jesus, salamat sa karapatan, kapatawaran ng aking mga kasalanan at karapatan na ibinigay niyo po sa akin bilang anak ng Diyos. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako nang manalangin.
Pero maraming salamat sa mga taong tumanggap sa iyo, sa mga siya naroon, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bangsa. Kung napapanood niya ang video ito, Diyos, at tumanggap siya bilang Panginoon at sa tagapagligtas ng kanyang buhay, dalangin ko God, ang iyong mga salita ay tumimo sa kanyang puso. At tuwing mapapanood niya ang mga video ito, God, ay patuloy na magbigay ito sa kanya ng kagalakan at kapayapaan sa kanyang puso. Kaya purihin ka sa Hospital God. Pagpalain niyo po ang lahat na narito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat sa mga tumanggap. Pagpalain po kayo ng Diyos sa Hospital. God bless you po. Sa sunod pong video ay abangan niyo po muli ang video na ating gagawin sa sunod po. God bless you. Maraming pong salamat.